Hello, what's up mga sangkay? So pag-usapan po natin ito ngayon dahil nga po itong India raw ay gumagalaw na rin ngayon mga sangkay para po banggain itong China dyan sa West Philippine Sea. At ang pagkakaalam po natin mga sangkay, nagpadala na rin po ng puwersa laban po sa China sa West Philippine Sea. Well, pag-usapan po natin yan. But anyway, bago tayo magpatuloy, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, sa baba ng video na to, makikita nyo po mga sangkay ang subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan. Tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Dahil dito po sa ating channel sa YouTube ay 1.21 million subscribers po tayo. Talagang parami po tayo ng parami. No? So kung hindi ka po nakakapag-subscribe, alam mo na ang yung gagawin. Sa mga nasa Facebook, syempre, hindi naman po magpapatalo yung mga talagang lagi pong taga-subaybay po natin mula sa Facebook. I-follow nyo po ang ating Facebook page. Pag-usapan mo natin ito ngayon mga sangkay. Ang India raw po ay sumama na sa coalition o ito po ay samahan ng maraming mga bansa. At ito po ay laban sa puwersa ng China. At ang balita po natin, nagpadala na rin po ng puwersa itong India doon po sa West Philippine Sea. Tingnan po natin ang balitang ito mga sangkay. India's strategic autonomy is one of its biggest strengths. It allows New Delhi to engage with diverse partners from Russia to the West. We work with all of them, and here's the latest example of that. Take a look at this picture. It is from April. These are Indian... So, eto mga sangkay, pinapaliwanag dito ang India. Okay? Pinapakita dito kung paano po tumatakbo mga sangkay ngayon ang India pagdating po sa mga nangyayari sa karagatan. Ito po ay puwersa ng India. Okay? Na ngayon, kahit po yung mga ipinagbabawal, mga sangkay, na alam nyo na, yung mga ginagamit po ng iilan dyan na bawal, na gamot, nasasakote po nila sa karagatan gamit po yung kanilang puwersa. Navy commandos. They're called MARCOs. That is short for Marine Commandos. Last month, they completed a major operation. The operation was called Crimson Barracuda. It was a major drug bust. Indian commandos... No, diba, mga sangkay? Hindi po basta-basta itong puwersa ng India. Tagagawa po nila itong mga sangkay kahit po sa dagat. So, ang ibig sabihin lamang na itong India ay talagang may ibubuga pagdating po sa puwersa ng karagatan. At para po sa inyong kaalaman, ang India po ay top 4. Pang-apat po sila mga sangkay sa may pinakamalakas na puwersa sa buong mundo. 940 kilograms of narcotics. The mission was a success, and Indian troops weren't the only ones involved. They were working with an international coalition called the Combined Maritime Forces. Okay, Combined Maritime Forces. So ano ang tinatakbo mga sangkay nitong tinatawag na Combined Maritime Forces? CMF, Combined Maritime Forces. Navies from 43 countries are part of the CMF. This coalition protects 3.2 million square miles of international waters. This includes key regions, from the Red Sea to the Gulf of Aden, the Arabian Sea, the Gulf of Oman, and some parts of the Indian Ocean too. Oh, di ba mga sangkay? Ganyan po kalawak ang involvement ng hukbong militar ng India sa karagatan. Ayan po, yung mga naka-highlight mga sangkay na mga karagatan o mga lugar sa dagat, yan po ang itinatakbo ngayon ng puwersa ng India. This CMF, this combined force, is commanded by the US, and the alliance is based out of Bahrain. So why is India's participation news? Because usually India shies away from military alliances, but last year we saw a shift. In November 2023, India joined the CMF, and this is different from traditional military alliances like NATO. Where an attack on one member triggers a response from the entire alliance. That's what NATO does. The CMF is more flexible. There are no political or military mandates. Ito nga po yung rason, mga sangkay, kung bakit kinakatakutan po ang India ng China. Nagreklamo din po ang China sa India eh. Kasi, halimbawa na lamang po itong Indian Ocean na bigla pong pinasok nitong China. Ngayon, nagpadala kaagad ang India mga sangkay ng sangkatutak na puwersang militar sa karagatan. Yung mga warship, mga sangkay ay pinakawalan nila na napilitan po ang China na umatras. So, ganyan po ang puwersa ng India ngayon.
pagdating po sa karagatan. Members decide how much they want to get involved. Now, India is actively engaging with them, keeping two goals in mind. The first one is the safety and security of sea lanes. And this is critical for India. Look at... Tingnan nyo ito mga sangkay, 83% of India's crude oil comes galing po sa ocean. At meron pong 95%, ito, mga sangkay, 95% of all Indian trade uses the oceanic sea lanes. These numbers. 83% of India's crude and 95% of trade comes through the sea. Ganyan po kahalaga mga sangkay. Kaya ganun po kalawak mga sangkay itong itinatakbo yung galaw mismo ng puwersang militar ng India dahil maging itong mga mahahalagang bagay para po sa India ay dyan po dumadaan sa karagatan. Halimbawa na lamang po itong crude oil ng India na 80% mula po sa dagat mga sangkay. Ayon po dito sa report. The Indian economy depends on sea lanes. So India must secure them. Ito nyo na. Maging ang ekonomiya ng India, malaki po ang naitutulong nitong dagat mga sangkay. Its navy to boost deterrence against security threats like piracy and terrorism. That's the first goal. So, ang gusto po talaga natin malaman dito, may ginagawa na ba ngayon ng India pagdating po dyan sa West Philippine Sea? Second goal is countering China. In the last decade, the Chinese Navy has significantly expanded in size, also in presence. Today, China has over 100 warships and submarines capable of operating in the Indian Ocean. Ito na, mga sangkay Ngayon, napalayas po nila dyan yung China, kahit papano. And this poses a direct challenge to India. There is increased surveillance of these waters. Experts say China's presence in the Indian Ocean is only increasing. At any given time, there are at least 3 Chinese vessels in this region. Throughout the year, around 12 to 15 ships are deployed by China. Kita nyo na mga sangkay? Yung China talaga kasi, ewan ko ba, nagpapang-abot po sila kahit yung mga lugar, mga sangkay, na hindi na po nila nasasakop. Meruin nyo yung pinakalikod, mga sangkay, kahit po yung sa Pilipinas yung pinakalikod ng Pilipinas na karagatan na wala na po, sobrang layo na po sa China, nagpaikot po sila ng barko. Para ano? Para mag-surveillance itong China kung pwede na nilang mapasok, gagawin din po nila. So ganito rin po ang ginawa nila sa Indian Ocean. Kaya nga lang mga sangkay, binangga po sila ng India. And recent events are proof. Last month, China deployed 3 vessels to the Indian Ocean. Diba? Beijing said they were research vessels, research ships, but everyone knows that these vessels are used for intelligence gathering. These are spy ships. Diba? Mga spy ships. Anong ginagawa nila doon? Nag-aabang mga sangkay kung kailan mahina po ang India o ang pwersa ng India na nagbabantay sa Indian Ocean. So India cannot afford to fall behind. It needs to respond. A strategic shift in the Navy's approach is imperative. Collaborating with allies helps India to enhance deterrence and to fill gaps. You see, the Chinese Navy is the largest in the world. It has 370 ships and submarines in all, 370. What about India? From 2014 to 2024, India added only 4 surface combatants. The fleet has increased from 25 to 29, and while India is taking steps to ramp up its arsenal, substantial upgrades will take time. Okay. So kung titignan po natin ang puwersa ng China kumpara sa puwersa ng India pagdating po sa hukbong sandatahan sa karagatan, mas marami pong pandigma itong China. Pero mga sangkay, kahit po marami sila, pinapalagan po sila ng India. Kasi may ibubuga din po talaga yung India. Kung mayroong submarine ang China, mayroon din po ang India. Mas marami po sa China, pero mayroon po ang India. So, madali po pumalag pagka ganun. Ang Pilipinas, mga sangkay, talagang magaling po tayo magsalita, pero wala po talaga tayong gamit na pandigma sa karagatan. Kaya nga po, kung makikita po natin kung paano binubuli ng China itong mga kasundaluhan po natin, yung tropa natin dyan sa West Philippine Sea,
barkong maliit, mga sangkay na pinagtutulungan nitong China. Pero sa India, hindi nila pwedeng gawin yan, mga sangkay. Talagang papalagan po sila ng puwersa rin po ng India. In the interim, working with allies gives India more flexibility. It can have more targeted deployments and gain leverage over China in key flashpoints like the South China Sea. In fact, earlier this week, there was a significant development. India deployed 3 Indian warships in the South China Sea. Ayan na. 3 Indian Navy ships idineploy daw po, mga sangkay, sa South China Sea or West Philippine Sea. So anong gagawin nila dyan, mga sangkay? Namamasyal? Siyempre, hindi. Bahagi po ito ngayon ng coalition ng Amerika, yung mga kakampi po ngayon ng Amerika dyan sa West Philippine Sea. Pinoprotektahan po nila ngayon yung karagatan, mga sangkay. Kasi yung mga produkto na pinapadala sa iba't ibang mga bansa, sa dagat po talaga idinadaan. Kaya nga po sinasabi po ng India na ang India ay nagre-rely po sa ocean pagdating po sa kanilang ekonomiya, na kaya tumatakbo yung kanilang ekonomiya ay dahil po sa dagat. Diyan po idinadaan lahat, mga sangkay. A guided missile destroyer, a fleet tanker, and an anti-submarine corvette. Ito po guided missile destroyer, tapos itong fleet tanker, tapos anti-submarine warfare stealth. Ito po yung mga mga sangkay ngayon, pinadala sa South China Sea. These 3 vessels docked in Singapore. Indian naval officers met with their local counterparts. There was a statement from New Delhi. It said 2 critical issues were discussed here. Naku, iiyak na naman po ngayon yung China dahil dito. The maritime security landscape in the region and ways to deal with emerging threats. This is what they discussed. In recent months, the Indian Navy has set an example for the region with its proactive handling of the Red Sea crisis. So, again, itong puwersang militar ngayon ng India ay nakapasok na po sa West Philippine Sea. Nag-iikot na rin po sila ngayon. So ngayon, malamang sa malamang, aabangan po natin ang magiging response na naman ngayon pag-iyak ng China. Dahil hindi po nila magugustuhan ito. Dahil para sa kanila, pag pinag-uusapan ng West Philippine Sea, kanila daw po yan. Diba? So ano po ang inyong opinion tungkol dito, mga sangkay? Just comment down below. Kayo ba ay masaya na itong puwersa ng India ay pumasok na rin or papasok na rin po dyan sa West Philippine Sea? I-comment nyo po sa ibaba ang inyong mga opinion. Meron po tayong YouTube channel, mga sangkay. Ito po ay Sangkay Revelation, kung saan nag-upload ako ng mga video patungkol po sa Biblia o mga events na nangyayari ngayon related po sa Bible prophecy. So hanapin nyo lamang po ito sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. So ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.